bakla kuya. Oh, paanin mo na. Mamamatay lang yan. Ha? Ano po, dami? Kaya nga, ang dami oh. Sayang. Ay, grabe. Ang dami po. Nanganak na kasi. Ayan oh. Kadaming tilapia. Ayan, may hito pa. Oh, walang dito. Sa may bandang gitna. May tapon dito. Pati yun doon. Oh, malaki-laking tambak. Kasi, saan na ba? Yan na oh. Tingnan nyo naman. Oh. Ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Update tayo sa ating mga isda na kailangan ng ma-harvest. Sina Jonard, ayan, puntahin natin. Tingnan nyo, nagkatubig po uli. Dati nakalitaw na yung nagkatubig po siya uli. May nakuha din si Napapayam na malalaking hito. Tapos sa malalaking tilapia meron din naman pailan-ilan. Tapos meron tayong mga new arrival. Ayan na, new arrival yan mga farmer. Yun, new arrival din. Yun o. Ayun, medyo madugo po ito. Medyo madugo po itong ating fish pond. Matagal-tagal. Tagal-tagal po itong patutuyuin. Baka abutin tayo ng March nito. Kasi malambot po yan, hindi makakapasok dyan yung Kaya kailangan ito na andito lang. Pag may tubig, lalagyan natin ng paligi. Pump na naman, andar na naman siya para mawala yung para yung tubig doon makababa na po ng tuluyan. Tapos ayun, alam ko nabanggit na din ni Bebe yung plano dito. Sabi ko nga, pwede rin namang idiretso na kung gusto mo. Pero sabi niya, parang maganda may platform na open lang, na nakabakod. Syempre, hindi po pwedeng baka mahulog ang bata, may bakod siya. Tapos open deck na nakabakod siya. Baka medyo lalawakan ng kaunti doon. Tapos ang gusto ko naman magkaroon na ng gate. Makakadaan na sa diyan sa loft, papunta na po ng loft para hindi na ako dito dadaan. Titingnan natin kung maisisingit. Abang lang naman para at least kung may tubig na, hindi na po mahihirapang sabi ni Jun, mas maganda daw kung buhos na pundasyon na hindi madugo-dugo na naman trabaho yon. Tingnan natin kasi hindi pa naman tayo magpapatubig pa baka antayin na natin ang tag-ulan. Baka tayo po ay maghintay na ng tag-ulan bago lagay ng mga kasi summer mamamatay lang po sa sobrang init yung ating mga similya. So advisable talaga yan June, July maglagay. Masayang yung mga tilapia malalaki, may mga namamatay na. Sayang. Nangangamoy ito, mabaho. Kailangan makuha. Sayang din Yung pinapasok mo yung mga tao dito na mga bata, mga bilis lang yan mga farmer. Kaya lang sabi ko kung may makukuha pang iba, unahin na muna yung sarili nila, mga pangdaing-daing nila, 'di ba? So kung ano man yung pwede nilang anuhin pa. Nagpakawala tayo ng kalapate na naman. Yan, dahil pang kailangan pag-aralan sa pagkakalapate mga farmer. Pero ako naman ay nag-i-enjoy the journey. Tapos yung arwana natin, ang ganda na. Kita nyo naman po yung update. At mabilis lang naman maglinis kasi nakagawa na ako ng mga tools, Silipin nyo po sa ating kabilang channel, dating Ka-Farmers Loft. Ngayon po ay Simple Pleasure. Lalagyan ko nga ng doon, parang Ka-Farmers Hobby or something, para ito bago nating kalapati yan. Yan, inakay lang yan. Yan, African Black Eagle na may masipag lumipad malupit yan sumasabay na po siya. Sabi ko ba, iba talaga kako ang So maganda din naman, mga galing Bayo Pigeon. Nakikita nyo yung liparan nila, iba. Ayan ano po yan, tsaka matalino siya, nakapasok agad siya, natuto agad. Di kagaya ng iba medyo bobo-bobo. Ayan ganda pa.
So ayun po mga farmer, tapos naghahanap-hanap tayo ng backhoe. Tatanungin muna natin si tropa, kasi si tropa naman ano ba ang tawag dito, mini backhoe yung kanya, baka matagalan tayo. So yung sakto lang po na makakapasok dito, yung malaki ng konti sa mini backhoe. At kung mapapatigas natin yan, meron naman pasukan doon, makakapasok doon, kita natin yan. Kaya lang naalala ko yung sinemento natin, baka mamaya masira o mag-crack. Tingnan na lang po natin. Ayan, katubig uli, nagdagdag uli ng tubig, so magpa-pump out. Pero inaano natin na sayang kasi yung tilapia sayang po. Pinasok yan ng mga nangunguryente sandali lang yan, ubos yan, piyesta. Tas tayo ng kaunting papaya doon mga farmer. At mga bisita natin, mga Franse ba, galing na naman ng ating mga tropa, di man lang buksan ng maganda-ganda. Alam naman may mga sasakyang papasok, common senses. Common sense na lang pag nagbukas, diretso na. Oh, ayan, hindi na naman ibinukas ng maayos. Nakapapasok na sasakyan Sabado ngayon ay boss, may istorya. Teka, kuha muna tayo mga kulit mo okay na, kaya na tayo. Ay itong gate na to mga farmer nasira yan, sumipa yan. Buwisit ako nakalak. Naubusan kami ng ganito. So sabi ko kay Bebe, paano kaya gagawin natin? Baka hanap na lang tayo ng ibang ano dito, no? Para at least magkaroon man lang ito ng harang. Ayan, nabitin kasi kami. Namatay? Kaya nga, dapat nga. Ayaw mo daw pa kay makalak kuya? Ano? Isda. Anong gagawin natin? Gusto lang yan isda. Oo, papasukin mo na. Makalak tsaka yung bata. Tapos saan daming tatawagin nila yan? Hindi po, sabi mo sila lang. Si Jonald nga sana. Ayaw kay Bebe kung inano niya, ate mo. Kasi lang ako makalak kuya. Paano mo na? Mamamatay lang yan. Ha? Ayaw po, dami. Kaya nga, ang dami sayang, ay grabe. Ang dami po, nanganak na kasi ayun kadaming tilapia. Ayan, may hito pa. Ayan, dami, namamatay na lang. Sabi ko kasi, bago tayo magpapasok, unahin nyo yung pamilya ninyo. Diba? Kung may may dadaing, at least diba, pang dagdag din po sa ulam-ulam. Tapos patitigasin na natin. Din yan, makakaroon yan ng mga damo. Tutubuan na po yan ng mga damo. Ayan, nagbibitak na yung iba. Pero syempre, ayan, kagaya po nito, ito. Medyo malalim yung dito yung binakho pa ayan na andyan pa. So, isa pa yan sa anuhin natin. Paano kaya? Uy, may yung arrival din pala dun May nag-order. May nakikiusap na itlog daw po ng native. Tingnan po natin, tita, ate. Tingnan natin kasi alam niya naman ang native, kahit sabihin mong maganda ang pakain niya, may time talaga na hihinto siya, hindi kagaya ng mga brown egg na yan na nangingitlog ng brown eggs. Tuloy-tuloy yan. Itong mga native, may hangganan lang. Baka mamaya putol na yung magpapahinga po yan ng ilang linggo bago na naman mangitlog. So ayun, ito may tubig pa dito. Hindi natin alam kung paano. Matutuyo din siguro yan. Ayun may mga hitong mga payatot na andon. Ito, maraming tambak ang kakailanganin. Kaya nga sana kung backhoe sana na malaki-laki. Ito lang naman ang gusto kong
Kaya sana kahit gumastos tayo sa bako, at least napalalim po yung pond. Yun ang pinaka-importante. Kahit makakuha lang dito sa may bandang gitna, may tapon dito, pati yun doon, malaki-laking tambak nga. Kasi ang tubig natin yan dapat hanggang dito sa ano, kasi pag nag-overflow, pwede din naman pag lumalim na ng konti, babawasan, depende naman kasi, pwede naman nating bawasan yan, yung overflow natin, ikakat natin yung overflow para medyo bumaba dito. Kasi isa sa mga plano ko po, ito nga sana, ayoko na hanggang dito na lang yung tubig, ito open pa to, maging open pa, tapos saka na natin pag-isipan kung ano ang pwedeng gawin. Actually pwede pang maging, marami nagsasabi swimming pool daw, kaunting maliit na tirahan na tingnan natin ano, na malay mo makapagpagawa tayo ng simple, mura, at ang dating ay paano ba, ang dating po ng lugar ay yung parang staycation, na parang camping ang dating ano, na basta tingnan natin, pero malayo pa. Tinitingnan ko lang yung mga option, kasi gusto ko pong maging ano na to, yung lugar namin na to, itong pinahiram sa akin ng Panginoong Diyos, na sabihin mo na, kasi ako lagi ko pong sinasabi, hindi tayo may-ari ng kahit ano man dito sa bagay, hiram lang lahat, pati buhay natin hiram din lang. So kung ano man ang pinahiram sa atin, na yung time na yon ay binigay sa iyo yung kapangyarihan kung anong magagawa mo sa anong mang property, di ba, is maging productive, alam mo yun, productive in a sense na sa pamilya, sa kapwa-tao, di ba, nakatulong ka na, tapos naging kabuhayan mo, yung mga anak mo, di ba, alam niyo yun, yung maging ano, so yun po ang aking ano, ang goal na, di ba, dati naman tayo po ay babarko, sisiman para sa pamilya, pero ngayon ito na po yung aking goal, na ang YouTube naman kasi hindi naman natin pwedeng, you can say na parang habang buhay dyan ako, no, hindi natin alam yan kung kailan matatapos. So at least ito po, makapaglagay tayo dito ng kaunting, ang iniisip ko lang kasi syempre meron po tayong nakatira din dito, no, pagkalinagyan natin ng parang event place, so ano, makakawawa naman yung privacy namin at sa kanila. Pero kung sabihin mo ng staycation lang na ano, tingnan natin, or pasyalan na lang, di ba, na tuwing ano, may kainan dyan, pwede din po yun. Medyo mapagod nga lang, medyo mapagod, pero kung yun naman po ay yun talaga ang kaloob na sa atin, di ba? Tapos pwede tayong maglagay dito ng maliit na, tingnan natin kung anong pwedeng itong pond, paano natin mapapakinabangan, ano. Marami nagsasabi boating, medyo maliit lang po kasi talaga ito parang masyado naman pong maliit para doon sa mga iniisip natin na parang mga tawag dito, parang sa Baguio. May boat, sabi kasi ni Brother Leo Chavez, yun ang maganda din, kaya lang parang nalilitan ako, brother, pero tingnan natin, ano, baka mamaya sa tingin lang natin maliit, pero pag linagay natin enjoyable naman pala, di ba? So tingnan po natin. So ayan, may tubig pa dito, pero ito tatabunan din ito ayan, masyado naman pong malaki naman, ano. Ang ganda sana nito kung swimming pool, ano, malaki, tunay talaga, di ba, matanda swimming pool, pero kakainin naman yung doon. Pwede naman, kasi kung sakali man na maglalagay tayo nun, sina Rambo, magbababakura na natin yan para may privacy naman sila. So ayun, ating ano, bago tayo umakyat, makailang minutong daldal na ako, tingnan nyo nga naman, diba, halang di ako nakapag-vlog. Pagka gumaganyan mga farmer ang manok, kakak, tinatawag namin sa Bicol, nangingitlog yan or mangingitlog. Yan, gaganyan.
Tingnan nga natin kung maganda itong pakain. Nagulat nga ako eh. Bigla pong umarangkada yung mga itlog nila. Tingnan natin. Oh, busog na busog yung ano. Ayan, mapula ang palong. Pulang palong nangingitlog. Mga 2 days pa siguro tayo kukuha ng itlog. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Aha. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12. So ayan, may order tayo isang tray. Pero hindi po yan ano ha, pinagbigyan lang namin ha. Kasi wala naman na po tayong ano talaga. Etong ano pang personal kasi sabi ko para hindi na ako bibili. Kaya lang mukhang palpak. Wala, hindi nangingitlog eh. Dapat talaga RTL o kaya medyo 4 months old. Mas maganda nang hintayin mo. Para yun sigurado ka talaga. Eto hindi na pinag ano ba to? Hindi na pinag pinag hiwalay. Meron pa tayo dun sa baba, isang table. Tapos ito muna ang almusal natin. Grocery ako kahapon. Sana ano kami sa almusal. Kasi puro karne, di ba? At least hindi na rin kami makapag kumusta kaya itong ating kinuha pa naman nila yung sinasabi ko na baka medyo may edad na, sinasabi ni Danilo na bata pa, pero kinurot ko naman. Okay naman yung ano baboy ba, 55 kilos yan, di kaya tayo mabitin, patay tayo. So si Rizal daw ay linagnat. Kaninang umaga nag-message, patay na naman tayo kako. At timing pa yung mga sakit-sakit na yan. Yung dala ni Daniel kanina kahapon malaki talaga. Oo, 50,000 yung apat na yun. Nakakahimatay na presyo. Grabe po ang ha? Malaki, malaki talaga. Pero yung tatlo daw sabi niya di 35. Yung sabula, matarki lang yan. Talaga si Daniel oh. Hirap talaga. Hindi ko na kasi inintay eh. Umalis kami. Si Sebi nga may inaalok. Sabi ko Sebi, dapat di mo kinuha kasi 30, ano daw? 35. Tapos binibenta 300, almost 350 per kilo. Magkano na yun? Almost 14,000. Ano pang nangyayari sa atin yan? Napakamahal na. Napakamahal na po. Yung iba hindi na rin iniisip kasi yung minsan na nagbebenta yung mga ano na eh, mga yung mga itim pala dito. Timbangin ninyo ha, malaki na. Baka mamaya may 30 na diyan. Maabol man lang natin yung lakas kumain. Timbangin ninyo. Pinakamaganda tingnan, wag yung pwede na, timbangin. Para ano, makita natin kasi malaki po yung mga ano, yung itim. Tapos yung mga puti na dala din ni paring Marvin ka nung isang araw. Malalaki. Nakauwi na si Matt? O shoutout mo muna si Matt. Matt, how are you? Kape muna Matt oh, kape ka daw muna. Si Rambo swerte, may kumpare na may anak pa. Nebo. Ay, so ayun po mga ka-farmer, sobrang mahal naman. 350 per kilo, parang 340, 350. Isipin nyo na lang kung 40 kilos, 'di ba? Napakamahal na po. Wala na tayo. Siyempre uling ang mahal ngayon. Anong uling gamit nyo? Yung tayo ko yan, ay nakapapatay ko. Ay kay Bapap, given na yan. Abo yan. Mangga yata yan eh. Yung kay ano, kay Eddie. Sampalok daw yun na puro. Si ano papayam, tawagin mo kaya? Si Brad Jonard. Baka gusto niyang manghuli ng tilapia. Mahirapan na siya ngayon dahil kinong tubig eh. Di papaanda rin lang yun.
Si Marvin kasi nakiusap na. Oo. Ha? Si Marvin. Mamamatay na kasi, sayang eh. Hindi, pupunta yung mga ano bukas. Sino? Sila, yung sa Guagua. Ah, o yun. Saka yung mga kasama nila ano sa palo. Sino? Ah, sabihin mo kaya no. Baka mamaya ubusin ni Marvin yon. Hindi, kung kapaka lang, nalalim yung mo sa mukha. Oo. Sinaano ko baka magkandamatay na eh. Pag tumirik ang araw. Naano ko dapat talaga madagdagan yung ano, pasayan ng tilapia, mamatay na. Oo. Maganda yung makakuha natin yung wala na tanong. Wala namang mahinang baboy ha. Yung dala ni Danilo. Malakas. Aling dalawang inano nyo na? Ah, inano mo na oh. Ha? Maklak. Sabihin mo na lang kay Jomar, kumuha na lang ng pang ano niya. At wag na magtawag ng iba, di ba? Kasi bukas daw may bisita pala si Papayam ng mga ano, taga-Guagua, si Billy, pupunta rin para maglimas din. Oh. Ayan na. So, ayan. Yan po ang kaganapan ngayong araw. Itong almusal natin. Malinis na pala naman kaagad. Si Jaisel na andyan. Wala si Rizal. Wala pala sila kuya. Ha? Wala din sila? Umaka. Ano, sumaka sa bundok? Oh, yun naman pala. Ay, bukas daw pala may bisita kasi si Papayam. Malalaki yung baboy natin. Sa mga gusto po ng malaki, baka gusto niya nang kumuha ng 50 kilos, 45 kilos. Meron po tayo, kinuha ko na. Kasi kesa naman wala. Pero baka by next week, si Ka-Farmer Anthony, meron na pong darating. Tapos may mga puti tayong crossbreed dyan na magaganda din. Tapos yung mga itim na mga 20-30 kilos, meron na po tayo. Kaya medyo nakakaano na ng konti. Ano ba tawag dito? Nakaka-recover na ng konti. Tapos si Ka-Farmer Anthony, second week daw, may 25 kilos na. Pero I don't expect na 25 lang yon. Malamang may mas malaki pang lilitaw doon. So, ayun mga ka-farmer. At hopefully ay malalaki nga ng kaunti. Kasi gusto ko na siyang i-message. Baka may 25 ka na at pitasin na natin. Kasi marami pong naghahanap din ng 25-30 kilos. Naunahan niya ako ng message. Sabi niya, by second week of Feb, mayroon na tayo makukuha. So, ayun. Hopefully ay tuloy-tuloy na po tayo. At si Sebi naman, mayroon daw mga alaga. Tapos si Sherwin, may bago tayong tropa galing Florida, mga nag-aalaga din po ng mga ganyan. Native din ano. Nahanap ni Brother Rudolph Fisher. So ayun. At alam niyo naman si Brother Rudolph, puro na lang ang kaharap niya cellphone at ano na din lang naman po, kaya magandang pagka meron akong problema, siya na ang naghahanap hanap ng mga baboy. Pero minsan nakita niya kay Jacob, sabi ko minsan kay Jacob yan kako. Hindi natin kaya ng presyo. Kasi last time na nag-message ako sa kanya, ang reply niya, meron kami dito kaya lang hindi mo kaya ang presyo. So, ay ako naman, syempre, nire-respeto natin kung ano man yung kanyang presyo, di ba? So, okay. Hanap na lang tayo ng iba. Kasi talagang yung presyo niya po mga farmer, as in, parang minsan 300 na lang ang kita mo, 500 na lang. Paano pa kung medyo namatayan ka o wala na talagang matitira. Ayun naman nakikiusap, kung yun talaga. Kasi minsan galing-galing na din, pasa-pasa na Laloman niya yata binibigay. Tinitingnan ko tong mangga natin, wala pa rin talaga Ano kaya ang gusto nito? Nag-abono na ako niyan, 7 butas ang inabono namin dito. 7. 1, 2, paikot po yan, 14. So malay mo hindi pa naman niya nasisip-sip at nagagamit pa. Yan, baka na lang magulat tayo. Hindi pa naman po huli ang lahat. Pakiusapan natin kasi pag malutong na po ang ang dahon,
ano na siya, hindi pag-aano. Hindi pag-aano. Pagka ano na, yung matigas na po yung mga dahon niya. Ito, pwede na. Baka magulat na lang po tayo. Baka tayo gulatin. Tapos pakita ko yung mga, ayan, mga baboy natin nandito. Ito, miracle fruit din po ito. Yung mga miracle fruit natin. Asan na ba? Yan na, oh. Tingnan nyo naman. Oh. Mayroon pang mga lumalabas na ano. Magugulat ka na lang. Parang mga ito, tingnan nyo. Magugulat na lang po kayo niyan. Mga ilang araw nyong hindi makita. Ang laki na kagad. Minsan ilang araw lang akong dinadaan dito. Ang laki na. So ito po yung ating mga baboy. Oh, ayan. Yung medyo malalaki na. Ito mga 25 kilos na siguro. Ayun. Ito baka 30 na to. Malaki to, oh. Malaki na yan. 30. Maliliit pala itong dala ni paring Marvin. Nadaya siya dito. 22 kilos daw. Wala itong 22 kilos. Pinakamaliit na 22 kilos. Nadali na naman tayo dito. Hindi niya na daw kasi tinimbang. Sabi ko kung yun ang presyo mo, ididadagdagan na yun na lang. Pero ito payat, oh. Patay tayo. Mga 15 lang ata ito, ha. Opo. Tawari. Minute up niya na lang daw, eh. Yan ang problema. Baguhan kasi ito sa mga namimili ng baboy. Mahirap pagbaguhan. Tayo. Maring Sebi. Tingnan niyo yung baboy. Liit. 22 daw yung pinakamaliit doon sa puti. 15 yata. Na. Oo. Liit, eh, di ba? Wala. Yari na naman tayo. Pagalitan tayo ni Bebe. Kalugi ka na naman. Sana kumain po ng marami. Kay Marvin, kinasabi. Sabi ko, tinimbang daw ba nila? Hindi, binigay daw yung timbang. Hindi niya na rin tinimbang na dahil minute up niya na lang daw sa layak. Gabi na. Sabi ko, ano daw yan eh? 2.30, isang 28, o tatlong 28, 2.30, may tatlong 25, parang ganon. Isang 22. Pero wala, no? Laglag. Tinansya din lang ng ano yan. Ahente. Mahirap talaga pag Facebook. Mahirap po pag Facebook kasi mga nagpo-post sa Facebook, karamihan dyan ahente na. Ahente na din lang. So, minsan triple patong na sila. Kaya hindi ko ini-entertain gaano yung mga nagpo-post sa Facebook, eh. Pinakamaganda talaga yung may-ari ang mapuntahan. Pag nag-post na sa Facebook, ano na yon? Ginto na yon. Ay nako, so ayan mga farmer tayo. Oh, matigas ang baboy, ah. Ha? Ano kasi sana to, eh. May dalawa kasi, mayroong isang 55 na ito native kasi ito, pero maganda ang lutong niyan kung kaya lang baka mamaya medyo may edad na ng kaunti, kaya nag-aalangan ako. Yung nahuli na yung message namin kagabi, nakatay na po kuya yung isang kinatay namin, kasi sabi ko yung malaki para bukas, yung 70 kilos, yung isang 55 yun na sana. Okay. Teka, ito pala, nagbigyan natin ng counting shoutout pala mga farmer, ating mga dito. Ayan, may nagpapa-shoutout. Pasensya na. May message request sa akin. Doon ko lang po na nakita. Ayan, dito tayo sa maliit na kubo. Itong tawag namin dito, kubong malatik. Maliit na kubo, mga ka-farmer. Ang tawag namin dito. Hansel Rosel, maliit na kubo. Ayan, marami-rami pala to. From Paris, Rolando Barrios and wife Maria Dolores Barrios. Ayan, hello po sa inyo. Happy birthday daw po Fred Sabino, February 5. Hello po sa inyo. Esther Pigwing,
Panday watching from Malabon City. Happy birthday po kina Dylan, Isabel, Drake, Drew. Ngayong last 19 at January 20. Shout out kay Tony Roberto. Ayan, may bisita na tayo. Shout out sa Olmo family. Conchita at si Robert Olmo, pati si Chelo at Porsche Olmo, Roberto family at Ginto family. Shout out sa family ni Tongski, sa mga anak na sina Junior, Miel, Asen at sa Mrs. na si Josie Esperame. Shout out kay Peping Plaza, happy 67th birthday din daw po kay Rudy Morales, January 26. Shout out kina Rika, Rian Renz, Asner, Lorna, Odig, Iron, Ferdi, Christine, Miel, Jessica Bilog, Jenny, Lee, Kat Enzo, and ng Malabon. Always watching, Dennis Ginto and Alan Malyari from San Francisco, California. Peping Plaza ng Santolan. Happy birthday daw po Sharon Serna Esquero, January 29. Karen Serna Esquero, January 28 from Ka-Farmer Dan. Hello po Ka-Farmer. Ayan, pabati daw po. Family Bituin from Balanga, Bataan. Ayan, advance. Thank you in advance daw. Ayan, magbibisit daw po sila pagka nakauwi ng Pinas. Ayan. Bituin family ng Balanga, Bataan. From Ka-Farmer Ruben daw, Mansilungan. Ayan, hello po. Happy birthday sa kanya sister from Ana last January 28. Sa son-in-law na si sa inyo si Tony Anthony Chavez, February 2. At sa eldest son Ryan, February 12 naman. At sa Mrs. na si Allison, February 14. Hello po sa inyo. Belated happy birthday kay Belen Galang last January 26. At shoutout din po sa kanyang asawa na si Ka-Farmer Al Galang. See you on next Sunday. Ayan, nag-message po siya Ka-Farmer Al Galang, parang may order siya pero gusto niya ata gagaling ng airport. Sabi ko nga tama lang po yung kasi may oras pa naman, don't be too excited. Pero ako po yung nagpapasalamat kasi tingnan nyo naman, marami po ang kagaya po ni Ate Esther Camarillo. Si Ate Esther Camarillo po, lagi niyang ginagawa yan, every uwi lechon agad. So ayan, marami pong salamat ate. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at enjoy your vacation. Alam ko malapit na po kayo magbakasyon so matagal na panahon na si Ma'am Esther, Tita Ate Esther. Napakatagal na pong panahon na talagang suki natin yan. Thank you so much po. Sabi nga nila, sa tunay na kahulugan ng salita, di ba? So ayun, thank you po. Sa lahat-lahat, ayan, maraming salamat. Ganon din pala kay Brother Maynard Billones at Ate Rosel. Kumusta po kayo? At hopefully ay getting better na, brother. At pagaling ka, malay mo makauwi ka at magkita tayo. So ayan, maraming salamat sa suporta po ninyo. Sobra-sobra. Ayan, thank you so much, brother. Pagaling ka. Tuloy mo lang yung ating herbal. Sabi nga nila medyo matagal ng konti ang pero malay natin, di ba? Miracles do happen. So ayan, ang ganda ngayon mga ka-farmer dito. Napakaganda ng alas nun 8:30. Napakaganda ng meron na po tayong bisita bago tayo magtapos. Galing daw po silang simbahan. Ayun, nakapag bigay pugay na sa Panginoon. Kami rin ni Papa Yam tapos na. So ayun, ayun, hanggang dito na lang po muna. At abangan nyo na lang po next video kung ano bang meron dito. Nakareserve na po yung 2 kubo na yan ngayong araw. Sina ate din nga pala, 30 packs daw. Sina ate Marisa Kristovich, excited din March 8 ang kanilang uwi. At pinapareserve na si Rosel. At meron pang 1 kubong katabi. So huwag po kayo mag-alala ate, baka dugtungan na lang po natin yan. Maglagay tayo ng isang table dito na sa side na ganito. Meron naman nasa baba. So ayun ang ating natin. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.